Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, as usual, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday si Eliana Kish. Siya ang granddaughter ni Sir Llewellyn Manuel. Happy birthday! At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Warley, Shirley Fernandez, Carclia, J. Deberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan, yung nabasa ninyo doon sa ating thumbnail, di ba nakalagay doon sa ating thumbnail mga kababayan, tinanggal ng Malacanang. Pinalayas ho ng taga Malacanang mga kababayan. Itong babae na to, bangga sa Ivan, ang pangit na nga yung ugali, kurap pa. Nabuking kasi, siya ay tumanggap kapalit ng pabor mga kababayan. At saka marami rin po nagre-reklamo sa kanya na kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang ugali. Ang ibig sabihin, meron siyang attitude problem mga kababayan. So ngayon, galit na galit si PBBM, galit na galit ang taga Malacanang, siya ay pinalayas. Sa wakas, pinalayas mga kababayan. Okay, so mamaya pag-uusapan natin yan. So dito muna tayo ho sa napakainit na usapin tungkol sa no work with pay policy mga kababayan. Diba usapin talaga ngayon, kahapon nga whole day sila nag-uusap doon sa Senado mga kababayan dahil lang dito sa sitwasyon ni Bato de la Rosa. Kasi nga 3 weeks na siyang absent mga kababayan. Diba 3 weeks ng absent, tas with pay pa mga kababayan. Kaya nga nagrereklamo. At sa nagtanong ang taong bayan, bakit babayaran itong si Bato de la Rosa? Siya ay absent pero binabayaran pa rin ho natin mga kababayan. Kaya yan po ang pinagdebatihan ngayon. Mga kababayan ko, dito sa sitwasyon ni Bato de la Rosa, madadama rin po dito ang Kongreso. Bakit sa Ivan? Kasi sa Kongreso, di ba ang dami rin po mga congressman dyan na pala absent mga kababayan? Yes, pala absent. May tanong tayo. Kailan nyo huling nakita itong si Pulong Duterte na nagtrabaho dyan sa Kongreso mga kababayan? Kailan natin huling nakita si Pulong Duterte? Di ba matagal na mga kababayan? Siguro 2 times lang yata yun eh. At saka yung second time mga kababayan, yan po ang time na tungkol doon sa kanilang pinagbutuhan na bagong speaker. Yung nanalo si Bogie D mga kababayan. Bakit Bogie? Si Bogie D mga kababayan, di ba? Nung time na yun, nakita natin itong si Pulong Duterte. Pero hindi siya nagtagal mga kababayan. Di ba sila sumibat? Kasama niya yung si Omar Duterte at saka yung isang Kuronis mga kababayan na taga Davao area rin na congressman, di ba? Yung tatlong gunggong na yun, pala absent doon sa Kongreso. Minsan na nga lang pumapasok doon mga kababayan, nakatanggap pa rin ho ng monthly na sweldo. So ang panawagan ho ng taong bayan, sana i-dissolve na yung polisiya na yan na no work with pay mga kababayan. Dapat no work, no pay. Agree ba tayo mga kababayan? Di ba? Hindi nagtrabaho. So dapat no work, no pay. At kapag ilang weeks nang hindi nagtrabaho mga kababayan or pumasok dyan sa Senado, dapat suspended. Agree ba tayo? Ako, 1,000% agree ako mga kababayan, dapat isuspended. Katulad doon sa nangyari kay Kiko Barsaga mga kababayan, di ba? 60 days siyang suspended. Ibig sabihin, makakasave dito ang ating gobyerno ng 700,000 pesos mga kababayan. Dahil sa pagkakasuspended dito kay Kiko Barsaga, nakasave ang ating gobyerno ng 700,000. At yan po ay good news mga kababayan, di ba? Si Kiko Barsaga walang kwenta talaga yun eh. Puro lang daldal, puro lang ngaw-ngaw, puro lang paninira sa ating gobyerno mga kababayan at saka ginawa niyang or binastos niya
ang ating Kongreso at saka si President BBM. Walang kwenta yon. Dapat pitikin sa tenga mga kababayan. At tama lang na siya ay ginsuspended. Pero sa akin talaga mga kababayan, no, dapat tuloy-tuloy na ang kanyang pagkakasuspended. Hindi na dapat ito ibabalik dyan sa Kongreso, di ba? So ngayon, balik tayo dito kay Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan ko, napakapangit talaga napaka-unfair. Nakikita ho natin, yung ibang mga senador, 'di ba, halos everyday silang pumapasok diyan mga kababayan. Halos nga gabi na sila matapos sa kanilang session diyan sa Senado. Pero itong si Bato de la Rosa, nakita natin sa kanyang picture, nagluling hayaw lang. Nandun sa Davao mga kababayan. At saka nakita siya isa sa mga resort doon sa Davao City. Ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Missing in action pa rin si Senador Bato de la Rosa, pero tila hindi siya makakaltasan ng sweldo sa trabaho. 7 million. Walang no work, no pay rule para sa mga senador kung a-absent sila sa trabaho. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Lagpas 2 linggo ng absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado at hindi rin siya nakapag-defend ng budget ng Department of National Defense at iba pang mga ahensya sa gitna ng budget deliberations ngayon. Si Gatchalian ang humalili rito bilang Finance Committee Chair. Nalaman lang daw niya sa staff ni De La Rosa na hindi makakasipot sa budget debates ang kapwa-senador. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend, a formal letter. No? So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadala rin of course si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Base sa huling monitoring, wala pa raw na ipapadalang sulat si De La Rosa kay Senate President Tito Soto tungkol sa kanyang absences. Pagdating sa mga kawani ng gobyerno, nakadepende ang kanilang pay sa kung ano ang employment type nila. May leave credits ang mga permanent employee para naman sa mga may job order o contract of service. Babayaran lang sila kapag may na-render na trabaho. Pagdating sa mga senador, may fixed monthly salary sila, pero wala sa Senate rules ang salary deductions para sa kanilang absences. I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi in-expect na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka, like for example, si Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So, obviously, matagal-tagal yung kanyang recovery. So, may mga ganyan na cases. Una nang ikinadismaya ni SP Soto ang pag-absent ni De La Rosa sa budget deliberations. Hindi rin daw sila nagkakausap simula November 11. Nang tanungin kung dapat na bang mag-craft ang Senado ng rules o patakaran tungkol sa no work, no pay para sa continued absences ng mga senador, sagot ni Gatchalian, idadaan daw nila ito sa caucus para mapag-usapan. Base sa Senate rules, binabanggit lang doon ang quorum, attendance standards, at penalties gaya ng suspension o expulsion kapag may disorderly behavior ang isang senador. Going 3 weeks nang wala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at sa mga kumukwestiyon daw sa kanyang paid absences. May payo si Senate President Tito Soto. Inojoke ni Senate President Tito Soto na magreklamo na lang sa Ethics Committee ng Senado ang sino mang concerned sa attendance ni Senator Bato de la Rosa. Una na kasing lumitaw na walang no work, no pay rule para sa mga mambabatas, kahit gaano pa sila katagal absent. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin, itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Sila magandang remedyo para matalakay natin yan. Magtatatlong linggo ng missing in action si Senator Bato de la Rosa sa Senado, kasunod ng report ng Ombudsman na may arrest warrant na raw ang ICC laban sa kanya, kaugnay na madugong war on drugs ng Duterte administration. Una nang kinwestiyon kung dapat na bang mag-craft ng Senate rules kaugnay ng pagpapasahod sa mga senador kahit absent sila. Pero duda si Soto kung makakapag-amyenda ng ganitong rule. Allotted na rin daw ang budget para sa sweldo nila. May hirit pa si Soto. Sa Congress nga, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Wala naman silang ginagawa, lagi kumaawal eh. Diba?
O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't hindi nyo kini-question? Sir, wala pong Bakit ngayon ang senator na papag-initan sa 2-3 linggo hindi pumasok? O, di ba? Sabi ko sa inyo na mukhang madadamay dito yung Kongreso mga kababayan kasi marami rin po mga congressman na pala absent. So dapat lang talaga para magiging fair mga kababayan. Kasi nga di ba yung GO, kapag sila ay absent, kinakaltasan kaagad mga kababayan. Tapos magiging exempted ang mga senator, ang mga lawmakers natin. Yan ay napaka-unfair. Kasi dapat ang role model ito yung mga lawmakers natin. Pero sila yung pala absent mga kababayan, di ba? Nasaan na si Bato? Naduwag yata eh. Duwag pala yung gunggong na yon. Tapos noong wala pa, ang kanyang warrant of arrest mga kababayan, ang daming daldal talaga eh, napaka-astig. At lagi pang naghahamon mga kababayan. Magkailang beses niyang hinamon si Trillanes. 'Di ba? Hindi na natin mabilang. Palagi niyang hinahamon si Trillanes mga kababayan. So ngayon, nandyan na yung hindi pa verified na warrant of arrest mga kababayan, natakot ka agad, nagtatago na. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo ang interview dito kay Trillanes. Kasi alam niya kung nasaan itong si Bato de la Rosa mga kababayan. For more details, let's watch this. Okay, ano pala update, Senator, dito sa kay Bato de la Rosa? Medyo he's making himself unavailable. Base sa impormasyon nyo, nasaan ba siya? Ang ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang kon dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections, 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat nga mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo dun. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Okay, pero yun sa akin nga po, officially wala namang pronouncement yung ICC na merong arrest warrant, So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya Napapraning siya, di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things dyan sa Senado, di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP, baka wala pang warrant, di ba? Tapos, gano'n na lang, mag-file na lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition instead of surrender. Yun. Pero yan po, kung sakaling nandyan na talaga yung warrant, hindi ko kayo tatanungin kung merong warrant. Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But
I think, seriously, Salbahe ka, Senator. Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Hindi kasi parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, 'di ba? Sila. O kita mo yung pattern, si Bantag. Pasiga-siga, 'di ba? Mamamatay tao pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka-warrant, tago. Ito rin, si Bato. Nakita niyo yung pattern? Yung mga tapang-tapangan, pagka sila'y nasa puder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Tago. Sana hindi na lang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla mga kababayan na meron na palang warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Natakot tuloy. Duwag pala yung gonggong na yon. Di ba patabang-tapangan sa social media mga kababayan, nung nandun na or meron ng warrant of arrest, natakot. Nag-absent na, hindi na pumasok sa Senado. Ayan mga kababayan, ito kasi ang disadvantage kapag malaman in advance ng isang suspect or isang katulad ni Bato de la Rosa mga kababayan na meron na siyang warrant, nakapaghanda tuloy. So para sa akin, I believe Trillanes, accurate ang kanyang information na nakuha na ito si Bato de la Rosa ay nandun lang sa Davao mga kababayan. Kasi itong Davao, yan lang ang pinaka-safest na pagtataguan ni Bato de la Rosa. Kasi kapag nandun siya sa ibang lugar mga kababayan, hindi siya safe. Meron pa siyang kunting safe dyan sa Davao. Kasi pareho ito na mangyari katulad kay Kibuloy mga kababayan. Di ba matagal siyang nakita dyan sa Davao? Pero syempre, hindi pa rin yan magtatagal. Mahuhuli pa rin itong si Bato de la Rosa ng ating otoridad. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Dapat na bang gawin ng liderato ng Senado ang ginawa ng Kongreso doon sa kailang mga kasamahan na hindi pumapasok sa trabaho, dinidisiplina at binibigyan ng warning o kung ano man hanggang sa sila ay tanggalin at yung iba ay napilitang mag-resign. Itong tinutukoy ko ay ito pong kalagayan ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Abay mag-iisang buwan na. December na ngayon na hindi pumapasok at yung kanyang trabaho bilang senador hindi nagagampanan. Kung siya'y natakot sa warrant of arrest o kung ano mga dahilan, hindi malinaw. Kasi inamin na po ni Senador Tito Soto, walang abiso, walang leave, wala lahat. Basta lang nawala. Iba yan. Kaya sinasabi kong kayang gawin ng Senado ang nangyari sa Kongreso kasi kung yung mga gumunita, si dating Congressman Arnold Potebes na may mga iba't ibang kasong kriminal, umalis ng bansa, nagtago sa ibang bansa, hindi siya bumalik, winarningan nung hindi siya bumalik, tinuluyang tanggalin ng Kongreso. Tapos nasundan yan, si Saldico naman, umalis din, hindi rin bumalik. So siya pinababalik, binigyan ng warning, wala rin ginawa. So hanggang bandang huli, nag-resign na lang siya. So ang record ng Kongreso, nagtanggal sila ng congressman hindi pumapasok. Si Tebes, nagbigay ng maraming mga warning at pagkakataon laban kay Saldico, hindi rin niya ginawa. Kaya napilitang mag-resign, ayun. Wala nang problema ang Kongreso pagka ganun kasi hindi na papasweldohin yan. Wala nang transaksyon sa kanilang mga opisina dahil sila tinanggal at saka nag-resign. Sa Senado, kasi kung gagawin ng Senado under leadership ni Tito Soto itong ganitong pagdisiplina, first time itong mangyayari. Kasi wala pa akong natatandaan na senador na tinanggal or nag-resign dahil sa kanyang mga kaso. Ang nag-resign na nag-senador dyan ay si Subiri dahil na pag yun naman sa isang politika, di umano'y may dayaan sa eleksyon 1995 yata yun or kung kailan man yun. Anyway, pero yung tungkol sa mga kaso katulad ni si Bato de la Rosa, siya ay may kaso sa ICC, International Criminal Court. Merong digital warrant of arrest na hawak ang ombudsman. Natakot siguro siya, nagtago, hanggang ngayon wala. Mukhang ayaw lumabas. Paano yung trabaho? Hindi nakareses ang Kongreso. Recess na mahigit na isang buwan ang Kongreso at Senado. Bumalik sila November 10 o November 11. Ngayon, December 2 na. Hindi pa rin nagpapakita ang Senado. Wow.
Paano yun? Tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance, tuloy lahat. Yung trabaho, hindi nagawa. Yung kanyang problema sa ICC, personal na problema yon. Hindi yung problema ng mamamayang Pilipino. Hindi yung problema ng Senado. Kaya doble ang problema ni Senador Bato. May problema siya sa ICC dahil may kaso. May problema siya sa mamamayan dahil meron siyang obligasyong magtrabaho bilang Senador ng Republika. So ang tanong, mananahimik na lang ba ang Senado? Kasi sabi ni Tito Soto, kanya daw papaubaya na sa chairman ng Committee on Finance na si Sherwin Gatchalian kung anong gagawin. But sandali, Soto, Tito Soto, hindi ganun. Ikaw ang Senate President. Pwede kang mag-warning, pwede kang mag-appeal, pwede mo pakiusapan si Bato na gawin ang kanyang trabaho. At kung hindi siya papasok at hindi siya magtatrabaho, meron din karapatan ang Senado. Disiplinahin kung anong dapat gawin. Kung ayaw naman ni Batong magtrabaho o ayaw niyang lumabas dahil tatakot sa warrant of arrest, aba, hindi bawal mag-resign. Walang batas nagbabawal mag-resign kung mayroong problema ang isang politiko. Hindi ipinagbabawal ng batas na mag-resign ang isang elected official ng bansa kung may mga dahilang personal na hindi kaya niyang magampanan ng trabaho. Ganun lang po yun. Issue lang, walang personalan. Kasi ang isang elected official, lalo na ang senador, ang kanyang obligasyon ay sa buong Pilipinas. Mamamayang Pilipino ang kanyang dapat paglingkuran at magtrabaho siya dahil may trabaho sila. Hindi pwedeng laging recess ang Kongreso at Senado. Hindi pwedeng nakabakasyon palagi. May trabaho sila mula November 10 o 11 hanggang sa, kung di ako nagkakamali, kalagitnaan nitong December. Pagdating ng 16 o 18 ng December, bakasyon na naman. Babalik sa January na. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang bakasyon ni De La Rosa. Isang buwan na nakabakasyon. Ngayong may trabaho sila, isang buwan lang yung trabaho nila. Mula November 11 na aabot hanggang 16, hindi siya magpapakita. Tapos sunod yan, bakasyon na naman. Grabe naman bakasyon yan. Inuulit ko, issue lang, walang personalan. Walang batas na nagbabawal mag-leave o mag-resign ang isang elected official. Pero obligasyon niyang magtrabaho dahil siya'y senador na pinapasweldo ng taong bayan. Dahil ang mamamayang Pilipino ay dapat niyang paglingkuran. Kung meron man siyang ibang problema, personal yun. Kaso sa ICC, personal yun. Hindi yun problema ng bayan. Hindi yun problema ng mga Pilipinong dapat pinaglilingkuran ng isang elected senador. Ayan po yan. Kaya kayo dyan sa Senado, galaw-galaw kayo. Huwag kayong matakot ipairal ang batas. Disiplinahin ang dapat disiplinahin para sa kapakanan ng taong bayan. Kung inyong pagtatakpan at pababayaan nyo ang ginagawa ni Bato na hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho sa kung ano man ang kanyang dahilan, kawawa naman ang mga mamamayang Pilipino nagpapasweldo. Hindi dahil si Bato ay oposisyon, dahil pag senador ka ng Republika ng Pilipinas, kahit oposisyon, pera ng mamamayan ang sweldo mo. Taxes ng mamamayan ang ginagastos mo sa opisina, staff, at kung ano pa. Allowance at marami pang iba. Yun yun. Hindi ibig sabihin oposisyon, wala kaming pakialam. Hindi pwede. Kahit taga-administration, senador ka, walang pakialam ang taong bayan. Hindi. May pakialam lahat ang mamamayang Pilipino sa kahit na sinong elected, appointed, career official ng bansa, o contractual man, o ano man ang estado, basta kayo nasa gobyerno, pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, meron kayong obligasyon at merong karapatan ng mamamayang hanapin kayo, paghanapan kayo, obligahin kayo. Yun po yun. For education lang po, for your information doon sa iba. Doon sa hindi nakakaintindi at sarado ang kaisipan, lalo na kung kakampi ni Bato o kumakampi kay Bato, ay kakaunti kayo. Ako, wala akong pakialam doon. Ang ipinapaliwanag ko for information sa lahat ng aking mga followers, viewers, subscribers, araw-araw sa aking mga channel, ay yung totoo lang. Walang personalan, totoo lang ito. Ang ating tinatalakay. Hindi tayo pwedeng padala, paawa, pag-gimik, o biktima ng gimik, kung ano man. Hindi po. Pag pumasok sa gobyerno kahit anong posisyon,
malaki ang responsibilidad at pananagutan. At yung responsibilidad at pananagutan yan, obligasyong gawin yan. Obligasyong ipatupad yan. Pag hindi ginawa ng Senado ang pagdisiplina, kastiguhin natin ang Senado. Pag binaliwala ni Senador Bato itong mga isyong ito at mananatiling magtatago siya, foul yan. Hindi maganda yan. Kailangan sampulan. Kailangan panagutin sa bayan. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan sa ating mga talakayan, syempre i-acknowledge natin ating top 5 commenters. Nandyan ang una sa ating listahan, si Ma'am Shane Sibal. Mayroon siyang 36 na mga comments. Nandyan rin sa Rebel Ferrer Official, mayroon siyang 26 na mga comments. Bika Marquez, mayroon siyang 22 na mga comments. Nandyan rin si Rita Rojas, mayroon siyang 13 na mga comments. And Hardy Padrogane, mayroon siyang 12 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Walter Romano from New Jersey. Anes Alegre, Dimoy P, Nikki Mariano, Norma Antido. Nandyan rin si Noel Narcida, Edith Nieto, Bernardo Flores, Giliardo Marajas Sr. I-shoutout natin si Llewellyn Manuel from Calgary, Canada. Lily Tonin, nandyan rin si Jay Ang, Warley Ases, Imelda Galoy from Makati, Annalyn Biden, Maria Teresa, Michael Binas, Rosinda Aunso, and Heights Ray Martinez. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong nangyaring sunod-sunod na pag-flag ng COA dito kay Sara Duterte mga kababayan. Di ba sunod-sunod? Kasi yung una mga kababayan ko, yung post ko doon sa ating Facebook account na flag itong OBP or si Sara Duterte kasi sa kakulangan ng dokumento tungkol doon sa kanyang pagbili ng welfare goods mga kababayan na worth 120 million pesos. If not mistaken, 120 million pesos mga kababayan. So, ginflag siya ng taga-COA kasi sa kakulangan ng dokumento mga kababayan. Yung latest, kahapon, ginflag rin ng taga-COA itong si Sara Duterte dahil sa kanilang pag-purchase ng motorcycle na napakamahal mga kababayan na worth 1.3 million pesos yung isa. Isipin nyo, 1.3 million pesos yung isa mga kababayan. Tapos ang nag-purchase rin sila ng laptop na worth 300,000 pesos yung isa mga kababayan. At saka meron din CCTV, 200,000 each mga kababayan. Di ba mahal talaga? Tapos lagi pa sinasabi ng mga DDS na itong si Sara Duterte mga kababayan ay clear daw. Clear daw si Sara Duterte kasi nga diba lagi sila nababakalat ng ganito na balita mga kababayan na according dito na BP Sara 3 taon daw ng top audit performer. OBP muling nakakuha ng highest COA rating. I am very sure na nakita nyo tong ganito na klase na balita galing sa mga DDS mga kababayan. Pati nga si Dr. Mata, sinabi rin yan mga kababayan. So ngayon, na-curious si Sir Ivan. Totoo ba talaga na top performer itong si Sara mga kababayan for 3 years? Ang COA daw nagsabi niyan. So ngayon, gin-research na natin. Siyempre, dapat makita natin yung source mga kababayan. And I found out kahit isang mainstream media, walang nagbalita niyan mga kababayan. Walang nagbalita, kundi galing lang pala sa DDS Network mga kababayan. So sila dito yung nag-uutuan. Kasi 'di ba ito yung lagi pong pinopost ng mga ka-DDS mga kababayan. So dyan pa lang ho, nagdududa na ako, bakit si Ivan? Kasi yung document sa gilid, tininan ko, abay hindi naman clear mga kababayan. Hindi clear talaga kasi alam natin yung document, kahit picturean ba yan, or yan po ay scan natin mga kababayan, tas i-post natin sa social media, klaro yan. Di ba napansin niyo ba yung mga nagpa-file ng kaso mga kababayan, kapag meron silang ipinapakita na dokumento, clear. Pero itong kay Sara Duterte, hindi clear mga kababayan. So tiningnan natin sa Google. And I found out, puro lang ho mga ka-DDS yung nag-post niyan. Like for example, dito sa post ng sa Facebook mga kababayan, itong Viral Philippines. Alam natin, DDS yan, Viral Philippines. Kasi lagi ko yung nakikita mga kababayan. So dito rin ang post ni Jap TV Vlogs, DDS. Itong si Hanilo Cabilles, DDS. So meron pa dito itong si Gala, mga DDS, si Jalin Charita. Ito, klarong-klarong DDS, si Jalin Charita mga kababayan. So news ngayon,
DDS. So merong nag-post na isa itong sa 1TV Philippines mga kababayan. Itong 1TV Philippines, taga Davao yan. Sa Davao na Facebook page mga kababayan. Ibig sabihin, itong Facebook page na to, mga ka-DDS natin. O diba? Sila-sila lang dito naglulukuhan mga kababayan, gonggong talaga eh. Kaya pala hindi ko to nakita sa mga kilalang mainstream media. For example, Milyonaryo, sa GMA, ABS-CBN, News 5, at saka meron pang iba mga kababayan, hindi ko yan nakita. Nakita natin yan sa mga page lang at saka sa mga post lang ng mga ka-DDS natin. O diba? Loko-loko talaga eh. So ngayon, kaya nga nakikita natin sa balita na palaging na-flag itong OBP. Isipin nyo lang mga kababayan, 1.3 ang presyo ng isang motor na purchase ng OBP. Anong klaseng motor yan? Yan ba ay pang racing? Yan ba ay yung malaki mga kababayan, yung nakalimutan na parang Ninja yata ang tawag niya ng mga motorbike, yung mga big bike. 'Di ba ang mahal talaga 1.3? Tas dapat ito ay titingnan ng taga-COA mga kababayan. Dapat picturean kung anong klaseng motor ang gin-purchase ni Sara Duterte. Isa rin, itong worth 300,000 na laptop mga kababayan. Sabi nyo, 300,000 na laptop? Anong klaseng laptop yan? Ang gaming laptop mga kababayan is worth 120 yata ang pinakamahal niyan. 120,000 pesos. Maganda yan mga kababayan, yung gaming laptop. 'Di ba sa mga mahilig ng laptop dito or gumagamit ho ng mga gamers na mga laptop, malaki. Yung medyo may pagkakapal mga kababayan na laptop. Mostly nasa mga 120 to 130 yata ang presyo niyan, yung medyo maganda na talaga mga kababayan. Tapos yung aking laptop na ginagamit ko, Intel Core Ultra 7 mga kababayan. Intel Core Ultra 7 at saka worth 70,000 ang laptop ko. Kasi nga, di ba ang bago ngayon mga kababayan is Ultra na. For example, noon, Intel Core i3, Intel Core i5, i7, i9. Ang bago ngayon mga kababayan is Ultra na. Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7, at saka 9. Yung 9 yung latest mga kababayan. Tapos yung Ultra, syempre, according po sa mga reviewer ng laptop, meron siyang advantage over the i7 or i9, yung Intel Core i9 mga kababayan. So yung i9 rin or i7 or i9, meron ding advantage over the Ultra 7. Parang ganun-ganun mga kababayan. Pero syempre, hindi natin alam kapag tayo po ay isang yung ordinaryo na user lang ng laptop. Pero kapag ikaw ay talagang enthusiast mo bilang gumagamit ng laptop mga kababayan, for example sa mga gamers, talagang alam na alam nila yan eh. Or yung mga IT mga kababayan, alam na alam nila yan. So malalaman nila kung ano yung mga kaibahan. Okay? Pero balik tayo sa presyo. Yung presyo, yung laptop ko mga kababayan is only 70,000 pesos. Maganda na ho, 70,000. Anong klaseng laptop? Yung 300,000 mga kababayan. Tapos meron pa yung CCTV, 200,000, di ba kung talaga eh. So kaya nga napaflag itong si Sara. Mukhang nangurap mga kababayan. Siguro ito na ay parang nagre-ready na sa darating na eleksyon mga kababayan. O di ba? Parang nag-iimpok na si Sara. Nag-iimpok. Pero hindi yan makakulusot sa COA mga kababayan. At hindi rin yan makakulusot sa mata ng mga pro-admin supporter. So ngayon, mga ka-DDS natin, sasabihin nyo ngayon, hindi ba nangurap si Sara Duterte? Di ba? Dapat tulungan ninyo. Dapat ipakita ninyo kung anong klase na item ang kanyang binili. Doon pa nga lang, di ba, sa unang flag o pag-flag ng COA mga kababayan dahil sa kakulangan ng document, doon sa kanyang pag-purchase ng welfare goods, dapat magpakita ng ebidensya si Sara kung anong klase mga goods yun. Bakit kulang ang mga dokumento? Dito rin sa case na bago, kasi ito pala ay year 2024 mga kababayan. That is almost 2 years ago na. 2024 pala ito. So dapat ipakita yung mga picture o mga item kung ano ang kanilang gin-purchase. Diba? So ngayon, dito na tayo mga kababayan. Pag-uusapan na natin yung ibig ko sabihin, pinalayas, tinanggal ng taga Malacanang. Sino siya, Sir Ivan? She's from Palawan. Taga Palawan, isang teacher, isang superintendent mga kababayan. So according dito sa balita, SDO Palawan Superintendent LC Barrios, sinibak ng Malacanang sa bigat na mga paglabag mga kababayan. So according sa balita,
Sabi dito, sinibak ng Office of the President si LC Barrios, Schools Division Superintendent ng SDO Palawan, matapos mapatunayang nagkasala sa serye ng mabibigat na paglabag sa serbisyo mga kababayan. Natuklasan sa motu proprio investigation ng DepEd ang umano'y dishonesty, operation, grave misconduct at pagtanggap ng personal na benepisyo kapalit ng pabor. Kaugnay ito sa items for sale at pera-pera scheme na nagpababa ng moral ng mga guro sa dibisyon. So dagdag mga kababayan, ipinataw kay Barrios ang parusang dismissal from service. Dapat lang. Kasama rito ang kanselasyon ng civil service eligibility. Yan ay masakit mga kababayan. Di ba pinaghirapan mo para makakuha ka ng civil service. Tapos ngayon, tanggal. Di ba? Cancel ang civil service eligibility. Pagbawi ng retirement benefits, napakasakit niyan. At permanenteng diskwalifikasyon sa anumang trabaho sa gobyerno. Binigyang diin ng OP na hiwalay pa ito sa posibleng kasong kriminal o sibil kung kinakailangan. O di ba dapat lang kasi siya ay kurap mga kababayan at ang daming ginawang kabulastugan. Di ba dapat lang para masampulan mga kababayan para hindi ito pumarisan ng ibang mga kasamahan niya dyan sa eskwelahan na yan. Di ba na-drag dito ang pangalan ng SDO Palawan mga kababayan dahil sa kanilang superintendent. So dapat lang tama ang ginawa ng taga-Malacanang na siya ay tanggalin or tinanggal sa kanyang serbisyo kasi siya ay kurap mga kababayan at hindi dapat yan pamarisan, di ba? So anyways, kasama rin natin si Hope Shinobi from South Korea, Shirley Risman, Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Copang, Muntinlupa City. Hi to Maria Mendeciplon, Abby Smith, Josephine Gallego, Dennis Fernandez from Pasig City. Kasama rin natin si Tony De Los Reyes, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Rosalinda Ilopre, Rading Hinira, Abing Sulit from California, USA. Kasama rin natin si Evelyn Garcia, Monet Borromeo. Nandyan rin si Maria Marilyn Imbido Bautista, LB Waray. Lilian, Rita Rojas, nandyan rin si Florifigo Mapang, Felipe Osep, and hi to Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ulit ang vlog ni Maestra Ganda. For more details, let's watch this. Na anong kaganapan sa buhay ni PBBM mga ating mga hagilap. So guys, this reading is a special gabay, special pasilip, no, para sa ating President na si President Bongbong Marcos Jr. So guys, alamin natin, no, tuklasin natin, nagilapin natin at bungkalin natin anong mga bagay o kaganapan sa buhay niya o sa administrasyon niya ang ating mga hagilap, no? Tutuklasin natin at bubulabugin natin lahat ano man yung bagay na napapaloob, no, sa ating administrasyon. Lahat ng bagay na maaring kumbaga kumukonekta, no? And let's see, Angel Spirit, please give me information po. So guys, let's see, Angel Spirit, please give me information. So there's something guys with a strength card. This is something confident, na lakasan ng loob niya, na maging matapang siya, alisin yung alinlangan na takot niya dito. Now, there's something unconditional love, na may pagmamahal talaga na hindi matatawaran. Now, there's something self-love, self-respect, that at the same time, there's something, an inner strength na parang kailangan lakasan niyang kanyang loob. Now, there's something the Eight of Pentacles, there's something a workmanship. So, parang merong about sa pakipagtrabaho, pakipag-ugnayan. Now, there's a mastering your craft. Parang, kumbaga, inaaral niya na mabuti ano man yung bagay na gusto niyang gawin. Or marami siyang plano na maaari pang masimulan. No? Marami pang bagay na magde-develop sa kanyang kaalaman at skills. So, let's see. And of course, there's something, guys, with the Five of Wands. So, there's something complication. May mga bagay na nagbibigay complication or there's something competitors. Now, this something complication, mag-ingat lang. Dahil marami taong talagang gagawa ng paraan para sirain siya. So, let's see. Now, there's a lot of challenges at the same time. No, maraming challenges daw dyan. And there's something the Sun card with a pure positive outcome. Bagay na maaari magbigay liwanag. No, bago pa mangyari yon, kumbaga, magiging, kumbaga,
magiging maganda na ang kalalabasan dahil matutumbok agad. No, kung ano naman yung bagay plano na hindi maganda against sa kanya, there's something purification na parang lilinisin. No, aalisin yung mga bagay na nakakasira o nagbibigay hadlang, no, para sa may sa katuparan ng kanyang bagay o mithiin. There's something a Page of Pentacles. So there's something investment or there's something a wise decision. So ngayon mas magiging wise na siya. No, sa mga plano, sa lahat ng mga bagay na gagawin niya. So mas magiging mas aware or mautak na siya this time. So let's see. Additional messages. There's another one. So there's something perseverance. Continue ko naman yung bagay na ginagawa niya. Ano naman yung bagay na gusto niya gawin. No, parang sinusubukan lang din ang kanya ng pananampalataya at tiwala dito. What is the strength card? Alamin pa natin to. Marami pang energy na maaring mabungkal. There's something the magician. For something manifestation. Nalakasan niya ng loob niya. Lahat ng bagay na ito ma-manifest niya. Lahat ng bagay na ito maisa sa kataparan niya. No, mag-focus siya sa mga bagay na ginagawa niya. Ganon. Now, there's a tower moment for a major changes. May mga pagbabagong magaganap dito. Now, there's something awakening, bagay na mamumulat about sa mga trabahador, or about sa mga trabaho, about sa mga ginagawa, o balak, or plano. Now, parang sinasabi dito, may mga revelation din na malalaman tungkol sa mga kumbaga, nangyaring disaster, no? Mga nangyaring mga eksena, no? Let's see. Let's see what is the Five of Wands. The Five of Wands represent with the High Priestess. Or there's any hidden agenda or hidden enemies. So, diba, tulad na sinasabi ko ng video, Five of Wands, there's a complication, competitors. This is something, the High Priestess, something, a mystery. There's a hidden agenda. And there's something, a secrets na maaaring ma-reveal. Talaga matutuklasan at matutumbok kung sino man yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon. So, maaaring mabibigyan liwanag na. Bago pa gawin to, ano man yung bagay o plano nila, matutumbok agad-agad. Now, what is the Sun card? Now, represent, guys, with a Page of Swords. So, this is something, guys, with a witty. Now, pagiging matalino sa mga desisyon. Now, this is something, Page of Swords being curiosity. So, may mga bagay siya dito na dapat tuklasin, aralin. Now, with the Sun card, there's something pure positive outcome. Na parang ano man yung bagay na gusto niyang gawin, may isa sa kataparan niya at magiging maganda ang resulta. So, parang sinasabi dito, kailangan niyang pagmasdan, ano man yung bagay na nasa paligid niya. Now, even communications. Now, lahat ng bagay na yan, aalisin, lilinisin dito. No? What is the Page of Pentacles? What is the Page of Pentacles? Represent, guys, with a death card. So, there's something, a death card represent an ending and a new beginning. Now, there's a plan. So, there's something plan. Now, may mga offer dito na may plano about dito with a death card. So, maaaring may plano na maaaring matapos o may plano about dito with a death card. No? Just being aware sa ating president. Talagang hindi nagtatantan, ha? Gusto talaga siyang pabagsakin dito or patumbahin talaga dito. So, kailangan mag-ingat siya. So, there's something, a big changes coming in. With a death card na may mga bagay din na kailangan i-let go. May mga bagay din na kailangan pakawalan. Additional messages with the Knight of Wands. So, represent with the Three of Cups. This is something, guys, with a friendship, na may mga tao sa paligid niya pa rin, no? Na parang sinusubukan ng kanyang kumbaga kung magtitiwala siya. So, just being aware sa mga tao nakakasalamuha niya. There's something, a circle of support, no? Meron ditong sinusuportahan siya. In the other side, now, there's a full support din ng mga tao sa paligid niya. Ibig sabihin, dumadami, no, ang sumusuporta na sa kanya dito. So, let's see what is the Strength card with the Magician. Clarify pa natin yan. So, there's something, guys, with the Two of Cups. There's a partnership. So, meron talagang partnership dito na maaring mabuo, no? May friendship na maaring mabuo, na maaring magdadala, no? For something plan. No? Talagang something na, kumbaga, unity team dapat. Ito yung maaaring mangyari with a unity team. No? Kumbaga, magkakaroon talaga ng partnership na. No? There's something respect, no? Sa isa't isa. Ang galing, no? Oh, there's something at kumbaga turning vision into reality. Yung parang dating gusto niya tong ganito yung partnership about sa politics na about dito sa partnership about sa administrasyon, ganon, about sa mga plano nila, dapat merong partnership na nabuo. Pero ang nangyari dito parang nag-betray, no, yung kapartido or kapartner niya. So, there's a possible na meron siyang mabubuong kapartner dito. So, I feel something na meron siyang
kumbaga, makakatuwang ang makakatulong talaga dito. And there's a Knight of Swords. So there's something anxiety, sleepless nights. So may mga pagbabago dito. Parang, kumbaga may mga tao, plano man, na balak sa kanya na hindi maganda. There's a Knight of Swords, anxiety, depression. May nai-stress na sila. No, kahit na naman yung bagay na gusto nila sirain, no, sa administrasyon na to, talagang, gumagawa sila ng trabaho or tinatrabaho talaga nito, no, para malaman, no, matumbok, no, naman yung bagay na gusto nilang gawin na mangyari talaga. Pero definitely, hindi siya mangyayari. Nagkakaroon to ng, kumbaga, stress, yung mismong may plano sa kanya na hindi maganda. So, let's see what is the Five of Wands because the High Priestess. Now, there's something, guys, with the Four of Pentacles. This is something is saving. Na kailangan protection na niya at pangalagaan niya yung grounds niya dito. Na may mga bagay na kailangan siyang ingatan. Kasi meron ditong bagay na nakatago sa likod dito. Mag-ingat siya kasi parang itong tao na to parang umaaligid sa kanya, kinukuha yung kanyang tiwala. Mag-ingat siya. Now, in the other side, meron naman dito na parang super stress na. Na parang the way na stress na hindi niya pinapakita pero kumbaga nai-stress siya sa, no? Hindi niya akalain na hindi mag-work ang kanyang mga ginagawa. Ganon. There's a design card because the Page of Swords represent with an Eight of Swords. This is something a toxic and negativity is around. Ibig sabihin, alam niya na, no? May instinct na siya, meron na siyang hinala na kung sino man yung toxic at negative sa paligid niya. Ay, alam na. Kilala na. There's a lot of negativities and toxicities. Nakikita niyo yan? No, napapalibutan siya dito. Mag-ingat din siya at the same time. Now, let's see what is additional messages with the Page of Pentacles because of that card. So, there's something, guys, with the Lovers. Matatapos na. There's something the Lovers. Now, matatapos na tong, may plano may plano tong mag-asawa na to. Maaring, kumbaga mag-ingat lang kasi may plano to. No? Na maaring matatapos na this time. In the other side naman, may nasense din ako dito na may plano talaga about sa mag-asawa, about sa kanilang dalawa ng asawa niya. No? Talagang pinagpaplanuhan na sila dito. No, with the Death card, alam niyo na yon. No, balak silang patumbahin dito mag-asawa. So, there's the Knight of Wands because the Three of Cups represent with Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin niya na sa paligid niya, ha? Kumbaga, unti-unti naman talaga siya naglilinis, pero there's something a friend pa na kailangan niyang tanggalin sa palasyo niya o sa paligid niya. Meron pang pa-friend na tinuturing kaibigan. Let's see. There is a Strength card because the Magician, the Two of Cups. There is an Emperor. So, this is something a partnership. So, mayroon talagang partnership with the Emperor. O maaaring meron siyang makbubuong partnership dito with an, something other country. No? Kumbaga, parang it's either, kumbaga taga-ibang bansa na presidente din o there's a prime minister na maaaring magkaroon sila ng partnership. So, let's see additional messages. So, represent with the Two of Wands. There's a choices. Now, ibig sabihin dito, mas maging maingat siya sa mga bagay o hakbangin na gagawin niya. No? And of course, this is something a comfort zone. So, may mga bagay dito na parang merong alinlangan o natatakot, no? Dahil sa naging trauma, sa nangyari. So, I feel something itong tao na to, yung parang, kumbaga, nagkakaroon siya ng parang alinlangan, no? Sa nangyayari. Let's see additional messages. Represent without Knight of Cups. There is an offer. Ibig sabihin to, may offer dito. No, na, kumbaga, about sa pera. Na may offer dito about sa pera, may hidden agenda with a competitor. Ibig sabihin nito, may offer na way na meron siyang babayaran. No? Na para gumawa ng hindi maganda, para manggulo, para sirain. No? Let's see. Parang may lalabas pang tao. O, okay. Parang may lalabas pang tao dito na parang sisirain si PBBM. No? Parang gagamitin nila. Sino kaya yan? And because there's a Knight of Swords, there's a success driven. Na may mga bagay din magtatagumpay siya dito. Bibilis din takbo ng sitwasyon. Dahil alam niya na kumbaga, alam niya na yung grounds niya dito Na alam niya na yung bagay na priorities at alam niya yung taong pagkakatiwalaan niya. So, let's see. And because there's something with the King of Wands, something ambition, unti-unti nang lalabas, no? Ang katotohanan dito, parang unti-unti na nagbibigyang mukha na nabubuo ang larawan. Ibig sabihin na malalaman at malapit na matumbok kung saan nanggaling, kung sino yung pinaka-mastermind. Natutumbok niya na. No, at the same time, this is something the world
No, this is something the word. Ito ang tatlong babae na to na related dito na maaaring may kaugnayan sa ibang bansa. May aso, ito yung something the world, no? Kumbaga, sa ating bansa na ito, na pa mayroong isang taong pinaka na bumabalot ng ahas, no? Ito yung traidor, natatraidor sa ating bansa. Kumbaga, tatlong babae itong tatraidor sa atin, no? Isa sa kumukonekta talaga sa kanila, sa bansang yon, no? Na parang gustong, kumbaga, parang binibenta na tayo dun sa bansa na yon, ganon. So, let's see. Additional messages. Pero natumbok na yun ni PBBM. Nalaman niya na yung ganong hidden agenda nila. Na kaya gusto siya pababain kasi ganito ganyan. Na para makuha nila yung power. No? Para magawa nila yung partnership na gusto mangyari ng taga-ibang bansa na yon. So let's see. Na additional messages pa tayo pagdating sa ating president. Now, there's an efforts card for renewal. No, parang pinapakita dito magkakaroon siya ng bagong simula. Now, this is something ng bagong Pilipinas. No? Bagong mukha. No, there's something guys with a justice card. No, there's something a justice. No? Kung baga sinasabing bagong mukha, bagong Pilipinas, there's something a justice, hustisya. No, makukuha na yung justice ng mga tao. Oh my God! Ibig sabihin matutumbok na ni PBBM yung no, yung hustisya para sa mga namatay na tao na biglang pinatay, no, na ginamit. Oh my God, may something ako na sense dyan. No, parang meron ditong makukuha niya yung justice. No, there's a truth is revealed. Lalabas ng katotohanan. No, na ano man yung bagay na nangyari from the past na tungkol sa mga namatay. No? Maraming aspetong related about sa namatay. It's not, oh my God, let's see additional messages. Oh, sabi ko na justice, judgment to, hukom. Ibig sabihin talagang pinapakita dito, this is something final decision. Now, this is something, a wake-up call. No, this is something a life purpose. Talagang, kumbaga, nagkakaroon na reconnecting talaga. No, ang hustisya na maaring makakamtan na. So, yung mga namatay, no, na maaring nangyari dun sa nakaraan, ay maaring mauungkat, matutuldukan at malalaman kung ano man yung bagay talagang kinamatay. No, kung ano ba talagang involved ng mga tao na yun, and bakit pinatay. So, ibig sabihin malalaman na. I feel something ginamit lang sila, no, para dun sa eksena na yun, pero which is, hindi naman talaga sila yun, no, parang ganon. Kumbaga, ginamit sila para magkaroon ng achievement, something like that, yung dating gato ganyan. Kumbaga matutumbok na. No, parang uungkatin to or mauungkat at makukuha yung hustisya ng mga taong namatay. No? Let's see additional messages. Parang may nasense pa ako. And because there's something guys, loss of opportunity, so something a loss money. So may in reverse kasi, the isa pa ako something reverse, na parang related din siya about sa corruption na nawalang perang malaki. No, malaking perang na nakuha o nakulimbat. So, may mga bagay dito na maaaring malantad din. And because there's something with the Queen of Wands. No, this is something girl na maaaring related dito. Parang sinisecure nila na hindi to malanta, hindi to malaman. Kaya gusto nila makuha yung power. Kasi bagay na baka tumatuklasan na. No, ano man yung bagay na nangyari from the past na naman nangyari, yung mga related about sa patayan. So baka matumbok at matuklasan. Kumbaga nililigaw nila. Talagang kumbaga inano nila to na about sa flood control lang. Diba? Hindi. Pero marami siya mauungkat pa. Oh my God! Parang dito pa lang kumbaga pinuputol na kasi kapag yun na natapos na to, marami pang mauungkat na related about sa mga about sa pera din at the same time, no? And of course, sa mga isyung mga namatay. Now, there's something with the King of Pentacles. See? Tungkol sa, oh my God, no? Kumaga dati tong alam niyo na kung sino man to. No, this is something, former president. That's something na parang may related about sa kanya dito. Na talagang maraming kumbaga related sa kanya na ng karaang administrasyon na kumukonekta doon sa nangyaring kumbaga patayan, ganon, issues about sa malaking pera, no? Na may mga binayaran, may mga bagay na, oh my God, ang laking oh my God,
no? Malaking konektado siya eh. No, hindi lang tungkol sa may sugal, no? May mga scams, something like that. Mayroon ako nakita mga scams na related din sa kanila. Oh my God. Ang lawak, no? Ang lawak ng energy na napapaloob dito. Oh my goodness. Let's see, additional messages. Gusto ko siyang i-ano, no? Parang additional messages, pero oh my God, no, masyadong very serious yung ano na yan. And there's a Ten of Swords. Kaya siya sinasabotahe, no? Si PBBM kaya siya sinasabotahe dahil parang hindi matumbok yon. And this is something, guys, with a Chariot card in reverse. Something na parang gusto nito para mawala sa direksyon, no? Kumbaga itong sumasabotahe na to, this is something a Chariot card for something movement, no? Parang direct to the point. But this is something a reverse. This is something a losing directions, no? Losing proposition. So, parang pinapakita dito na parang gumag-give up na, ganito, ganyan. No, kaya sinatry door, sinasabotahe para mapababa siya, na para hindi niya magawa yung bagay na dapat niyang gawin. Kasi, alam nyo, hindi lang yun ang plano ng ating PBBM, no? Na about sa corruptions. No, gusto niyang matumbok din ang lahat ng issue nangyari sa ating bansa. Oh my God, marami siyang mauungkat. Naloloka ako. And of course, there's something, guys, with the Page of Cups. And there's an instinct na meron siyang hinala. Na meron siyang bagay na malalaman dito. Additional messages. And there's something, the Four of Wands. Now, this is something parang meron ditong atakas. No? Meron tatakas dito na para kumbaga hindi matumbok or malaman, no? Ano man yung bagay, there's a leaving home eh. Ibig sabihin, meron tatakas dito, no? Aalis sa ating bansa, na mismong, kumbaga, traidor sa ating bansa. Ay, sino yan? Babae, lalaki. Tumbukin natin. And there's a Five of Cups. Now, this is something, moving on nga, no? Talagang sinasabi dito, kumbaga, matutumbok na with the Star card na maaaring magbibigay pag-asa to, no? Sa malalaman dito, itong tao na to na kumbaga mahuhuli o maaaring susubukan tumakas, no? Ang magbibigay ng way, no, para maka-move on na ang ating nangyayari sa ating bansa, no? Na may kaugnayan sa corruptions. Additional messages tayo. One more card, please. This is something, Hermit card. The answer is here. So, magbibigay kasagutan at bibigay kaliwanagan. No, malalaman at matutumbok din to. No? At malalaman na kung sino tong tao na to. Hindi pinakita kung babae lalaki. Walang hint. No, pero, sige, bigyan natin ng message. Lalaki, babae. There's a devil. See, there's a devil. And there's a Ten of Wands. Oh my God. Wala talaga tinutukoy ni babae lalaki. Pero there's a devil card na connected sa energy na to. That there's something evil or negative. Or something demonic. No, with the devil card, there's something demonic. Na nagbibigay pabigat sa ating bansa. Ay, gusto talaga pabagsakin ng Pilipinas. No? Etong tao na to na talagang kumagat sumaydor sa ating bansa. Gusto talaga nilang pabagsakin ng Pilipinas. Oh my God. Grabe. So, let's see, additional messages tayo. Ano pang mga bagay o hakbangin na kailangan gawin o kailangan pag-ingatan ni ating president, no? Kung may mga plano ba sa kanya, ganon. And there's a Seven of Cups. And there's something na Nine of Pentacles. Maging secure siya sa lahat ng bagay na gagawin niya. Kasi marami pang bagay na maaring matuklasan dito. With the Temperance, there's something in healing, patient, no? So, kailangan niya rin ditong, kumbaga, kontrolin yung sarili niya. Kailangan mas maging maingat siya sa mga bagay na gagawin niya. And this is something, the Four of Swords, kailangan niya ng sapat na pahinga. No, kailangan niya ng sapat na pahinga with the Four of Swords. No, kasi marami pa siyang bagay na gagawin dito. Kailangan niyang mag-ingat, no, sa kanyang sarili. No, mag-ingat siya sa mga iinumin niya. No, iinumin niya. No, this is something that, oh my God. Let's see additional messages. Represent with the Queen of Cups. Now, this is something in emotion and intelligent. Or this is something support. Na parang dadaloy ng support dito. Na parang merong isang tao, isang babae na tutulong sa kanya dito. No? At mag-ingat din siya the other side, May babae dito na magtatangka magbigay ng pagkain o inumin sa kanya. No?
So let's see, additional messages tayo. Last energy. Ano pang masasagap natin? With the two of Pentacles, with a balance, with a Hierophant. Maging balance siya dito. There's something spiritual with a Hierophant, with a lesson learned. So may mga bagay na nangyari siya sa nakaraan dito na kailangan niyang timbangin yung mga bagay na makakatulong lang. So kailangan niyang alisin yung mga bagay na makakasira sa kanya. No, there is some multiple for priorities na kailangan niyang pumili, no, ng bagay lang na nakakatulong sa eksena niya. So, kailangan mas maging aware siya sa lahat ng mga tatanggapin niya, no, at lahat ng bagay na gagawin niya at the same time. Now, there's something knowledge. Kumbaga, marami pa siyang bagay na matutuklasan o maaring malaman, no? So, let's see additional messages. With the magic of fire messages tayo. With the magic of fire messages. So, there's something a winter. So, this coming winter season, parang may mga bagay na masasagot na sa kanyang dasalin, sa kanyang mga panalangin. Na maraming bagay na maaaring matupad. With the synchronicities. There's the world. No, babaguhin na yung mundo. Ito yung sinasabing bagong mundo, bagong Pilipinas. Ito yung sinasabi na mababago niya ang Pilipinas. No? And this something a mother figure. So, pinapakita dito na parang tinutulungan siya ng kanyang ina. No? Tinutulungan siya ng kanyang ina na may sakatuparan to. Ibig sabihin, may guidance talaga ng kanyang mother. No, talaga nakita nyo, there's something the word. Alam nyo, yung nakita nyo yung rainbow, nagre-represent with yun, no? Parang there's something signs and synchronicities na nagsisimbolize ng new beginning. Na nagsisimbol yun na parang there's a new hope with the world. Bagong mundo dahil sa bagong pinuno. Alam mo guys, no, pag nangyari to, na maaaring mabago, no, ang takbo ng ating bansa, no? Kapag nangyari na sa katuparan niya, lahat ng bagay natanggal niya at nabago niyang sistema sa administrasyon, nabago niyang sistema sa ating pamahalaan. Oh my God! So, ibig sabihin nito, baka hindi na siya pababain sa pwesto ng ating mga mamamayang Pilipino. No? Once na pwedeng i-ano yun, pwede yun i-proklama na hindi na magkakaroon ng eleksyon. No, once na mabago niya to, 'di ba? Kasi magkakaroon ng rally na wala nang mangyayaring eleksyon, pwede yun. Now, doesn't get time to give rather than take. So, kumbaga inaano niya yung panahon at oras, no? Kumbaga, nagbibigay siya ng chance na magawa to, no? With the time and effort. So, talagang pinaglalaanan niya ng pagod at paghihirap lahat ng bagay na to. Alam niya, very passion niya talaga to. Because sincere siya sa ginagawa niya. What is Archangel Michael messages? And there's an eternal love. There's an everlasting promises. So, ito yung pagmamahal talaga na hindi matatawaran. Hindi tungkol lang sa pagmamahal sa relasyon. No? Pagmamahal sa bagay, sa ating bayan, sa ating bansa. No? Ito yung mga bagay na maaaring yung pagkalob sa kanya. Dahil sa pure yung pagmamahal niya, no? Kumbaga lahat ng bagay sa paligid niya, lilinisin yon, aalisin yon. What is a Jesus loving quote said? Represent, guys, whosoever shall do will all my Father which is in the heaven, the same in my brother, my sister, and my mother. Ano daw yung mga bagay na dapat niyang ginagawa, no, sa kanyang ama, no, yun yung mga bagay daw na parehas na ginagawa ng kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan maging iheplo siya sa bagay na gagawin niya para gayahin siya ng kanyang mga kapatid. Pero, yun nga, no, hindi ganun ang nangyayari. So, there's a possible na mayroon siyang kapatid na naliligaw ng landasin na maaaring ipakita doon sa kapatid niya kung ano ba talagang tama't mali. So, this is something na parang mayroon ding matututunan yun. No, hihipuin ng ating Panginoon ang utak ng kanyang kapatid na naliligaw ng landasin para malaman ang kahulugan, no, ng pananampalataya at tiwala at the same time ng pagmamahal sa sariling pamilya. So, let's see. What is additional messages tayo? No, magbigay tayo ng angel's number, no, sa ating president. So guys, please support may reading mga zodiac sign. Kung ano yung mga zodiac sign niya, please lang support nyo naman ako doon. Saka sa second channel ko Then of course, mag-update din tayo doon ng mga reading for celebrities, no? Kung sino yung gusto nyo ipa-reading, nandoon natin i-upload, no? Then of course, there's a 111, there's an intuition. So, talagang matalas ang kanyang intuition. May instinct siya. Now, there's something spiritual
abilities. Time to implement long-cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams and vision into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. Ito yung lagi niya sinasabi, no? Na nagtitiwala siya sa tamang proseso. No? Due process at the same time. No? Kumbaga ayaw niyang humusga na isang tao na wala naman talagang kasalanan o ayaw niyang humusga na walang sapat na ebidensya. So yun yung tumaga, alam niyo, grabing pure ng pagmamahal ng ating Pangulo na ayaw niya makapanakit ng tao ng, kumbaga, madalian na wala naman talagang patunay. No? Gusto niyang ipakita, no? Na ano man yung kanyang pangarap may maaring may sakatuparan. Alam niyo, guys, no? Kumbaga may pangarap siya sa ating bansa. At sinabi niya yun, diba? Na gusto niya, ang pangarap niya ay mabago ang Pilipinas at tumunlad, no? Ang Pilipinas. So, bagong mundo, bagong Pilipinas. So, maaring mangyari. So, tulad na sinasabi ni Wida, in intuition, there's something ambition into reality. Ano man yung bagay na kanyang hangarin, ano man yung bagay na kanyang nakikita ay maaaring maisakatuparan at magkatotoo na. Oo. Powerful. So, kaya ginagabayan siya, no, ng ating mga angel spirit at of course, at the same time, ng ating Panginoon, ng ating Ama na nasa langit. At the same time, ang nagkatawan taong Ama na kumbaga, sumalo ng ating mga kasalanan. Diba? So, sinasabi dito na talagang ginagabayan siya at tinutulungan siya. Then of course, meron ako nagsisense dito na religious na maaaring pumuprotekta sa kanya, no? Tumutulong sa kanya with a prayer. Na meron ako religious dito, no? Tutumbukin ko, I feel something Catholic, no? Catholic na maaaring gumagabay at tumutulong sa kanya, no? And there's something, guys, with escapism, relaxation facing reality. So ito na, parang kinakaharap niya na ano ba talagang totoong klase ng buhay? Ano ba talagang totoong klase ng mundo? At ano ba talagang totoong klase ng kapwa Pilipino? Ganon. Sinasabi dito na kailangan niyang kumbaga pakawalan at harapin na naman yung bagay na nangyari sa kanya, no, kailangan niyang harapin to, no, wag niyang iwasan. So, yun yung sinasabi na, detach from daily struggles and relax, but don't use it as a form of avoidance, diba? Hindi sa iwasan, kailangan niya tong, kumbaga, makawala dito sa mga pagsubok na to, at kailangan niyang, kumbaga, maramdaman at makamit, no, ano man yung bagay na gusto niya makamit. Now, clarifying tayo for a life situation. Last 2 card na lang tayo, guys. Masyado na tayo mahaba. Diba? Ay, salamat pala sa mga nag-subscribe na sa aking second channel, ha? No, nakikita ko na kayo. No, and of course, share lang kayo ng mga videos ko. Then, of course, like and subscribe. Na mag-share kayo ng mga videos ko sa mga uri ng social media platforms. No, then of course, sa mga susunod na kapag pipili ako ng 10 to 20 people na maaaring makatanggap ng protection. No? Mamimigay tayo ng protections, no? Once na mag-okay na, no? Magbibigay tayo ng protections and charms, no? Sa mga ating mga viewers. Gusto niyo yan. So, let's see what is the clarifier for a life situation. So, represent, guys, with a be here now. So, pinapakita dito with a practice mindfulness to be present in the moment of gain insight. No, kumbaga nandito siya, no? Kumbaga pinapakita dito na marami siya nasisilayan at nakikita dito na kumbaga pinapractice niya maging mabuti talaga sa lahat ng eksena kahit na hindi nagiging mabuti ang mga tao sa paligid niya. Ganun talaga, no? Sa mundo natin, no, talagang maraming mga hudas talaga, diba? There's a what lies beneath we hear the future. What lies beneath we hear the future? Okay. Setting the record straight. One card, please. Meron pa ba na gustong ipabatid ang ating mga gabay?
keeping a promise. No, meron siyang mga pinangako talaga na may sa katuparan niya. And there's a second, setting the record straight. Talagang, kumbaga, inaayos niya na yung sistema setting something system no, ng ating bansa. At may mga pinangako siya dito na maaring mangyari na, no, yun nga, marami siyang promise, no? Yung bigas, no, na 20 pesos na maaring mangyari talaga, at yung kuryente, no, inaayos na ng ating president, at maaring mabawi na rin pati sa tubig. No, maraming bagay na aayusin siya sa lahat ng ahensya ng ating bansa, kaya maghanda kayo. Maraming bagay na magiging mas maayos at mas magiging maganda. No? At nakikita ko, this is something new, rainbow na yon, nag-represent ng hope and new beginnings. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Eman Sabandon, Jemmy Barizo, Annabel Marimon Borgonya, nandyan rin si Rosler Macrayo Agravantes Sanchez, Franz Cesar Galang, Elmer Pinaranda, Apple Nash, Johnny Kasalanan, nandyan rin si Luisito Niedo, Jeco Jerry Cabreros, Eb Chu, Lolit Lalugan, Plastina Parturiza, hi to Alicia Lake, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa araw na ito, idinadalangin namin ang patuloy mong gabay at proteksyon para kay President Bongbong Marcos. Pagkalooban mo siya ng karunungan sa bawat desisyon, lakas ng loob sa gitna ng pagsubok, at malinaw na direksyon mula sa iyo habang pinamumunuan niya ang bansa. Hipuin mo ang kanyang puso upang lagi siyang kumilos para sa ikabubuti ng sabayan ng Pilipino na may katapatan at malasakit. Takpan mo siya, ang kanyang pamilya, ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang masasamang plano, paninira o balak na magdulot ng kaguluhan. Ipagkaloob mo sa kanya ang kalusugan, kaligtasan at kapayapaan ng loob. Naway ang inyong kamay, ang suporta at gumabay sa kanya sa lahat ng oras. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming lider at aming bayan. Idinadalangin ko to sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never ceases.